morning! Here I am again. I'm going out because the snow just stopped. Ayan, kaya pwede na akong lumabas. We just came home last night from Dominican Republic where it's always sunny weather. And then, pagdating namin dito, snowstorm. Look at that. Sa likod ko, gagabundok na yung snow. And, nung dumating kami, yung water pipe, I think nag-freeze dahil tinamaan yata ng snow plow yung pipe. So, wala kaming tubig. And now, only yesterday, bumalik. So, lumabas ako now. Look, snow is beautiful. Kaya lang, Kevin's business is snow plowing. Eh, sabi ko, gusto kong makita ng snow. Sabi niya, be careful what you pray for. Kasi God loves me so much. So, binibigay lahat ng mga hinihiling ko. So, sabi niya, wag ko na daw yung pagdasal next time. So, lalakad ako dito. Yan, para makita ninyo. Malamig. Kaya naka-gloves. Complete attire. So, nasa loob siya. He's busy kasi maraming calls. May mga na-stock sa mga Airbnb. Hindi sila makalabas. So, kailangan nila ng mag-snow plow. Pero sa dami ng mga clients, syempre yun ang priority before you can move to before you can accept new clients. So, here it is. Kung sa Pilipinas, there's a sunshine after the rain, dito sa Canada, there's a sunshine after the snowstorm. Ayan. Ang kapal ng snow. Malamig. Yesterday, I think we got 18 centimeter of snow. So, it's a lot. As you can see, walang tao. Ako lang. You look at the car. Ayan, oh. Natabunan na siya ng snow. Tamo naman yung dinaanan ko, inararo ko na yung daan para lang makalabas. Because I want to show you the lake. For sure, frozen. Gusto kong mag-snowmobile doon. Pero super busy ang aking boss. Hindi ko naman kaya mag-isa. Baka bigla akong lumubog doon. Ano mahirap dito, masyadong malalim yung snow, tapos maliit ako, baka bigla na lang akong lumubog, walang makakita sa akin, wala namang tao. Ayan. Enjoy naman lumabas kasi may araw. Ayan, kita niyo ba yung araw? Pero malamig pa rin, hindi ramdam. Tapos nakakasilaw, kaya tayo naka-shades. Look at that. Oh, ako lang ang footprints ko yan. Kung sa dagat, footprints in the sand dito. Footprints in the snow. Look at that. Ooh. See that? Yan, lakad lang ako. Samahan niyo ako para makalanghap ng sariwang hangin. Diba? Last night, Kevin went out para tulungan yung mga workers niya to plow the snow kasi hindi nila kaya. Most of them, 24 hours na silang nagtatrabaho. So, walang tulog. So, kailangan palitan. Baka kung ano na ang ma-plow nila. So, take a look at our road. Walang tao. Ako lang.
Ayan. So I'm walking in the snow. Look. Ang katuwa. Woohoo! Lamig. Walang lumalabas. Kasi yung iba hindi makapasok dito. Kasi yung truck ng township, yung snow plowing truck nila, I think nabalaho doon sa main road. This is secondary road. So after nilang magawa yun, saka sila makakapasok dito. But since nabalaho doon, hindi na makapasok. Pero this morning, as you can see, na-plow na siya. Pero white pa din. So we're going to the lake. Yeah, see. This is a wonderland. Ang ganda, diba? When everything turns white. At last, nahinto ang snow. Actually, nung dumating kami dito, lucky kasi walang snow. Tapos the next day, nakita namin sa news na maraming flights yung na-cancel kasi snowstorm. Sobrang kapal ng snow doon sa airport. So, delikado. Kaya kinancel nila yung mga flight. Kaya lucky, nandito na kami bago nag-snowstorm. Hopefully matapos na. Pero alam nyo ba na parang dito sa Canada 6 months, kalahating taon yata nag-snow. Look at that. Kalahating taon. Ayan, samahan ninyo ako. Kapit na tayo doon sa lake. Kita mo, yung lake ay ayun sa likod ko. Ayan. Wala lang, mag-isa ko naglalakad dito. Exercise, diba? Malamig. Ayan, gloves ko. Kaya yung isang kamay ko, pagka nadulas ako dito, kayo lang makakakita. Okay, so we're going to the lake and we're getting near. Look at this snow. Still maaraw pero malamig pa din, hindi ramdam. Ayan, so galing pa dito yung city snow plow kasi malinis na yung kalsada. Passable na siya para sa mga sasakyan. So we're going to the lake. I wanna show you. Dati, ito yung pinaliliguan. Yun, it's frozen. Kaya dapat snowmobile lang para makapunta ka doon. So, ayan na siya. Ayan. At my back is a lake. There. I'm back. Ayan, yung sa likod ko is the frozen lake. Before, dyan yung mga boat nakapark. Ngayon, wala na. Ayan, full of snow. Maaraw, pero malamig. Temperature is minus 13 degrees Celsius. Ayan. Tapos mahangin, maaraw. Buti na lang hindi umuulan. Dito daw sa Canada, kapag maaraw, just wait maybe 30 minutes. Magbabago yung weather. They can have many weather in one day. Papalit-palit. So, ayan. Lake yan. Gusto ko sanang pumunta doon kaya lang lumulubog ako. Hindi ko alam.
kung alin ang pwedeng apakan at hindi. Ayan, sa likod ko, I don't know kung may mga nakatira dyan, pero kapag summer, maraming mga tao dyan, bakasyon. Tapos, sa lake, maraming cottages over there. Pero iniiwan nila kapag ka winter kasi hindi siya winterize. So, walang heater. Hindi kakayanin ng tao na tumira. Kasi sobrang lamig. Ayan, look at those house there. Ayan. Malamig. Ayan. Puro snow. Magandang tignan. Kaya lang, sa mga nagtatrabaho, mahirap mag-drive, mahirap pumasok. Kasi, kailangan yung gulong mo, naka-winter tire ka. Or else, maraming aksidente sa kalsada. Kahapon daw, sabi ni Kevin, maraming mga dun sa National Road, maraming na-stuck na mga truck. Tapos yung mga tao na kasi nagre-rent sila ng mga Airbnb dito, yung mga cottages. May mga nag-rent, siguro mag-ano lang sila dun weekend, ganon. Hindi na sila makalabas, inabutan sila ng snowstorm. So, kanina naririnig ko siya, ring yung phone niya. Kasi maraming nag-aas ng help na baka pwedeng puntahan para i-plow yung daan para makalabas yung kotse nila. Kaso hindi niya magawa kasi kailangan i-prioritize yung mga clients, yung mga nakalista sa kanya, or else magagalit sila. So magdamag silang tinulungan niya yung mga workers niya kagabi, mga 3 a.m. na siyang nakauwi. Tapos lamig na lamig. Basang-basa yung ano niya, yung damit niya ng syempre yung snow. Nangawit. Yan, so ngayong umaga, I think as early as 6 a.m. lumabas ulit yung mga workers para mag-plow ulit. Kasi yun ang hirap dito sa business na ito. Kung meron kang 100 na kliyente, lahat yun pag nag-snowstorm, gusto nila silang mauna. Gusto nila i-plow mo yung driveway nila kasi punta sila sa store or whatsoever. Eh kung sabay-sabay yun na nag-ring 100 o 200 na kliyente, aba, ewan ko na lang. Ako nakikinig lang naman ako. Ayan. Sabi ko kay Kevin na dumating ako dito, sabi ko, gusto kong makakita ng Northern Lights at saka snow. Sabi niya, sigurado ka? Oo, sabi ko kasi sa pinanggalingan ko ang init kasi 'di ba andyan ako sa Pilipinas nung March, April. So sobrang init. Tapos nung dumating ako dito, okay pa. Tapos biglang nag-start mag-snow parang October, November. Sabi niya, you want more? Sabi ko, oo, I want more. Tapos biglang ganito. Sabi niya sa akin kagabi, be careful what you prayed for. Masyado kang makalakas sa Diyos. Kasi daw last year, yung bumuhos na snow is kasing dami na, or twice na yung ibinubuhos ngayon at this point in time. So, ibig sabihin, meron pang until April. Kaya, sobra. Ewan ko kung ito ba ay climate change or what. So, hindi nila ina-expect. And, one thing more, sabi niya, last year, konti lang yung snow na bumagsak. Kaya, parang konti lang yung mga clients ngayon na nagpalista para i-plow yung driveways nila, ganun. Kasi sabi nila, ilang beses lang naman kayo nag-plow last year. Eh, biglang ganito. So, maraming tawag na i-plow yung driveway nila, hindi sila makalabas kasi hindi sila nagbayad. Alam mo naman, hanggang makakatipid ng tao, di ba?
So, maybe this year, maraming kliyente yung magpapalista kasi nakita na nila yung nangyari ngayon. And it's only February. Meron pang 2 buwan para mag-snow. So far, parang wala pa akong nakita na snow within this week. Parang meron 1 to 3 inches, 2 to 4 inches. Para na akong dito, weather woman. Everyday chine-check ko yung snow, lalo pagka wala siya dito. Tapos nire-remind ko sila na, merong snow na parating bukas. So, magsusalting ba kayo or what? Tapos, ang priority usually is the school. Kasi hindi makakapasok yung mga bata pagka there's lots of snow dun sa daanan nila. Tsaka mga liquor store, yan. Malamig dito talaga. Ayan, nakita niyo. Pasyal ko lang kayo dyan. Daldal ako ng daldal. Para hindi kayo para kung nandiyan kayo sa mainit na lugar, pag nakita niyo yung video ko, baka makatulong. Medyo lumamig yung mga ulo ng mga nasa mainit na lugar. Ayan, ini-enjoy ko lang kahit na maginaw. Ang taas ng araw, tingnan nyo naman. Kita nyo ba? Ang taas ng araw pero hindi mo ramdam. Kasi nga napapaligiran ka ng yelo. Tapos, kita nyo, walang tao. Mag-isa ko lang. So, ayan. Kita nyo na yung lake. Medyo mataas na yung, imagine this. Kasing laki ko na yung pag pinlaw dito sa gitna kasi, igigilid nila yan. So, pataas ng pataas. Hindi pa siya nagme-melt. May kasunod na naman. So, what would you expect? Di pataas lang ng pataas. Yan. Kasing laki ko na. Kaya natatakot ako lumabas kasi baka bigla akong lumubog. Diba? Ayun yung lake. Yan. I'm walking in the winter wonderland where everything is white. Pati naman pati yung kulay ng bahay, naki-white. Bahay cottage. Yeah. There. Yun ang lake. It's frozen. Completely frozen. Ang ganda ng mga cottage dito. Puti. Pero walang nakatira. Ayan, makikita mo lang na may tao dyan kapag mga summertime, mga weekend. Sometimes, you can see them. Look at this snow. Ayokong gumilid baka. Uy. Ayan. Pwede na yata magtinda ng dito, halo-halo. May bibili kaya. Halo-halo. O kaya shake. Pero yung snow pala, nakakain pala, no? Kasi si Mickey, nung dumating siya dito nung Christmas, tapos nag-snow. Nagulat ako, nilagay sa baso yung snow. Pero yung unang bagsak, maputi. Nilagay niya sa baso, tapos nilagay niya ng chocolate. Tapos sinalo-halo niyang ganun sa kainin. Masarap din, tinikman ko. Sarap din pala. Pero dapat malinis yung puting-puti. Hindi mo siya kakainin kapag madumi na siya, syempre. It's bad for the health. Ayan. So, malapit lang sa amin yung lake. Kaya kapag summer, maganda dyan. Mag-boating, mag-jet ski. Ayan. See? Ito may mga bahay pa doon. Madami. Pero yun, end na yun. Dito madami. So, papunta doon. Ayan yung snow dito. Ayan. Marami
marami pang cottage. Actually, hindi siya bahay. Maraming cottage. Ayan. As you can see, ng tao. So, solo ko. Meron man siguro mga ilang. Tingnan nyo to. Daan. Pero hindi na na-plow. Siguro wala namang kasing nakatira na permanently. Although may mga cottage doon. So, hindi sila bumabalik kapag winter. Ito, pwede sana akong dumaan dito. Papasok doon. Pero tingnan mo naman ito. Pag kinapakan ko to, mataas. Hindi ko kaya. Papasok sana doon. So, gagawin ko, iikot pa ako. Yan. Ikot tayo doon. Wala pa rin tao. This is the pavilion. Yan. Pagka may mga events sila, dyan ginaganap. Parang public space. Pagka parang sa subdivision, yung clubhouse. So, sarado din yan. Look at that. A beautiful day. Pero walang tao. Very peaceful. Quiet. Ayan. Oop, kita mo yung boat doon. Yung boat na ginagamit namin pag summer. Okay, may sasakyan na. Ayan. At first may sasakyan. First. At last. Mamaya madami pa. Ayan. So, papasok na ako dito. As you can see there, taas pa rin yung snow. Ayan, meron ulit. Second na sasakyan. So, we're going there. And let's look at them. Hi! Very friendly yung mga tao dito. Kasi kukunti lang. Usually, layo-layo ang mga bahay. Ayan, so I'm back. And my Kevin is on interview. So he's so busy. Kasi aalis na naman siya maybe tomorrow or the next day sa isang business niya. So, maiwan ako dito. And mag-video ako na mag-video para makita ninyo yung snow dito. At least, kasi nung nandiyan ako sa Pilipinas, gustong-gusto kong makakita ng mga video na snow, lalo pagka init na init ako. Kasi parang nararamdaman ko na at least, wow, lamig naman. Diba? Ayun, there's another one. I think, pwede na sila sigurong lumabas kasi na-plow na yung way. Pero kanina, walang gustong lumabas, syempre. Look at this snow. Matangkad pa sa akin. Yung mga yun is mga firewood. Kasi maraming nagka-camping dito. Maraming mga Airbnb within the area. So yung mga nasa city, like Toronto, ganyan, pupunta sila dito to spend their weekend. Tapos, syempre hindi naman nila dala yung mga firewood nila for camping. Pwede silang bumili dyan. For sale din yan. So, napakarami. Marami si aking bossing. Marami siyang firewood. Ayan. Look at that. Itong sasakyan, inilabas na niya, hindi doon. Kasi, tingnan mo naman to. Sa tabunan na ng yellow. Sabi ko lalabas ako. Sabi niya mag-ingat ka. Baka bigla ka lumubog doon, di kita makita. Sabi ko samahan mo ako.
eh, he's busy. He's going to make 10 interviews for the day. So sabi ko, wala man akong ginagawa. I wanna take a walk, sabi ko. Tapos sabi niya, okay, show them the lake. Okay. Kaya lang, talaga naman, it takes lots of bravery and effort. Tingnan mo yung tuktok. Diba? Nagmelt na yung mga nasa trees kasi may araw. So, bumagsak na siya. Pero, wala pa din. Di pa rin nagme-melt lahat. Ayan. Maybe we will go out to do snowmobile or I wanna try the snow fishing para makakain naman ako ng isda. Kasi yung kasama ko puro meat ang gusto. Kaya ako naman puro isda at saka gulay. Ang hirap maglakad. Ayan. So yung there. Oh. Alam mo. Oh. Napakaputi ng snow. Diba? Opya. Tingnan mo yung pinlaw dito. Dinala doon. Gagabundok na siya. Ayan. This is the life in Canada. After coming back from Dominican Republic. Ay, alam niyo, na-experience ko doon sa Dominican. Ang daming mga turista, pero most of them, I think 90% doon sa hotel namin is, ang age nila is 50 to 70 years old. I think tumatakbo sila sa lamig dito. They are from United States, siguro sa mga malalamig na lugar doon. And mostly from Canada. Kasi pagka nagtanong sila, where are you from? Ganon. Halos lahat Canada. Sabi, oh, running away from the cold, ha? Oh yes, kasi 4 hours lang siya by plane. Tapos may mainit ka ng klima, di ba? Pwede ka na mag 2-piece. Pwedeng takbuhan kahit na saglit lang kasi 4 hours lang siya by plane. Tapos para siyang Pilipinas. Ganda. So mababait yung mga tao. Ayan. Kung ganito nga naman ang klima sa lugar mo, edi mas maganda para makapagpahinga ka, edi punta ka doon, 4 hours lang. Sa dagat ka na, ligo ka na sa pool, pwede ka maghubad, diba? Eh dito, balot na balot ka. Kasi napakalamig talaga. Look, oh, yun sa baba. Look at that. Ayan. Look, walang naglalakad. So, kanina pa ako nagbi-video, wala kayong nakitang tao, ako lang. Meron yung dumaan sa sakyan, 3. So, sila lang, walang naglalakad. Ako lang. Okay, that's all for today. Thank you for watching.